Matinding sigalot sa mama ni Ido Manzano, Velma Santos at Cherry Pie Picache nagbanggaan sa huling habilin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang mainit na usapin ang kasalukuyang pinag-uusapan sa mundo ng showbiz at social media. Ang di umano'y banggaan sa pagitan ng dating asawa at kasalukuyang partner ng yumaong aktor at dating politiko na si Ido Manzano. Sa gitna ng lungkot dulot ng kanyang pagpanaw, isang mas mabigat na kontrobersya ang umusbong. Sino nga ba ang tunay na may karapatan sa kanyang iniwang ari-arian? Ang isyong ito ay hindi lamang simpleng alitan ng dalawang personalidad. Ito ay puno ng emosyon, tanong sa legalidad at masalimuot na relasyon na ngayon ay inuhusgahan ng publiko. Sa isang banda daroon ang dating asawa na si Velma Santos, isang respetadong personalidad sa industriya at politika. Sa kabilang banda naman ang huling babaeng nakasama ni Ido, si Cherry Pie Picache, na ayon sa mga ulat ay siyang nag-alaga sa aktor sa kanyang mga huling sandali. Sa unang tingin parang simpleng usapan lang ng mana, pero habang mas lumalalim ang kwento, mas lumalabas ang mga tanong na walang madaling sagot. Simula ng lahat ayon sa mga kumakalat na balita. Nagsimula ang lahat matapos pumanaw si Ido Manzano dahil sa isang matagal ng karamdaman. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, sinasabing si Cherry Pie Picache ang laging nasa kanyang tabi, umaalalay, nag-aalaga at sumusuporta sa kanya sa araw-araw. Hindi nagtagal kumalat ang pahayag na nais umano ni Cherry Pie na siya ang kilalaning pangunahing tagapagmana ng mga naiwan ni Ido. Ayon sa kanyang panig, hindi lang daw pagmamahal ang ibinigay niya, kundi buong oras, pagod at sakripisyo para sa aktor, para sa kanyang may moral na bantayan ng kanyang kahilingan. Ngunit dito na nagsimulang uminit ang sitwasyon. Panig ng legal na pamilya, hindi nagpaawat ang kampo ng dating asawa na si Velma Santos. Sa kanyang panig malinaw ang kanyang tindig, may batas na dapat sundin. Bagamat matagal na silang hiwalay ni Ido, hindi maitatanggi na sila ay nagkaroon ng legal na pagsasama at higit sa lahat may anak sila si Luis Manzano. Para kay Velma, ang usapin ay hindi lamang emotional kundi legal. Ang kanilang anak ang itinuturing na lehitimong tagapagmana. Ayon sa kanya, ang namana ay hindi base sa kung sino ang nag-aalaga sa uli, kundi kung sino ang kinikilala ng batas bilang pamilya. Hindi rin niya itinanggi na kahit wala na silang relasyon ni Ido, nananatili pa rin ang respeto at malasakit niya rito bilang ama ng kanyang anak. Para sa kanya, hindi sapat ang pagiging kasintahan upang maagaw ang karapatan ng legal na pamilya. Ang tahimik na anak, sa gitna ng lahat ng ito, kapansin-pansin ang pananahimik ni Luis Manzano. Bilang nag-iisang anak ni Ido, siya ang direktang apektado sa isyong ito. Ngunit sa halip ng magsalita, pinili niyang manatiling pribado ang kanyang saloobin. Ayon sa ilang malalapit sa kanya, mas pinipili ni Luis na magbigay ng galang sa alaala ng kanyang ama kaysa makisawsaw sa gulo. Ngunit hindi maikakaila na siya ang nasa gitna ng tensyon. Isang anak na nahahati sa pagitan ng ina at ng huling babaeng minahal ng kanyang ama. Legalidad versus moralidad. Dito na pumasok ang mas malalim na tanong. Ano ba ang mas matimbang? Ang batas o ang sakripisyo? Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, malinaw na may mga itinak ng tagapagmana. Kung mayroong last will and testament, ang isang tao ito ang susundin. Ngunit kung wala pagpasok ng tinatawag na intestate succession, kung saan ang mga legal na anak at asawa ang may prioridad. Sa kasong ito, kung mapatunayang may legal na dokumento na nagsasabi may bahagi si Cherry Pie sa mana, maaari siyang magkaroon ng laban. Ngunit kung wala, mas malakas ang posisyon ng legal na pamilya. Gayunpaman, hindi rin basta-basta ang moralidad. Maraming netizens ang nagtatanong, hindi ba't dapat din kilalanin ang taong nag-aalaga at nagmamahal sa huling yugto ng buhay ng isang tao? Hati ang opinyon ng publiko sa social media, tila nahati ang opinyon ng mga tao. May mga kampi kay Velma Santos at Luis Manzano na naniniwalang dapat sundin ang batas at protektahan ang karapatan ng legal na pamilya. Ngunit may mga sumusuporta rin kay Cherry Pie na nagsasabi, hindi dapat baliwalain ang kanyang sakripisyo. Para sa kanila may halaga ang pag-aalaga, lalo na sa panahon na pinakakailangan ito ng isang tao. Ang iba naman ay nananawagan ng katahimikan at respeto. Para sa kanila mas mahalagang alalahanin ang kontribusyon ni Ido kaysa sa pag-awayan ang kanyang iniwan. Mga posibleng kahit na habang wala pong malinaw na resolusyon,
Marami ang nag-aabang kung mauuwi ba ito sa korte. Kung mangyayari iyon sigurado, hahaba pa ang usapin at mas maraming detalye ang lalabas. Posible ring magkaroon ng kompromiso ang dalawang panig. Isang kasunduan na magbibigay ng bahagi sa bawat isa. Ngunit sa gayon tila malayo pa ito sa katotohanan dahil sa tindi ng emosyon na sangkot. Higit pa sa isang showbiz issue. Sa huli ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga sikat na personalidad. Isa itong paalala na ang mga hindi natatapos na usapin sa buhay ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa hinaharap. Ipinapakita rin ito na ang pag-ibig, responsibilidad at batas ay hindi laging nakakatugma. Minsan ang tama sa puso ay hindi tama sa mata ng batas at kabaliktaran. Ang tanong na walang madaling sagot. Habang patuloy ang usapan, nananatiling bukas ang tanong sino nga ba ang may mas karapatan, ang legal na pamilya na kilala ng batas o ang taong nag-aalaga at nagmahal sa huling sandali. Sa dulo ang sagot ay maaaring hindi lang nakasalalay sa dokumento o emosyon, kundi sa kung paano ito husgahan ng hustisya at ng panahon.